Nagsimula ang kwento sa isang maulang gabi. Nakakita tayo ng ilang lalaki na nakikipaglaban sa mga asasin. Marami nang napatay ang mga asasin. Tinanong sila ng pinuno ng mga lalaki kung hanggang kailan nila balak magpatuloy sa pag-atake. Hindi pinansin ng mga asasin ang lalaki at sumugod sa kanila. Itinaas ng mga lalaki ang kanilang mga talam at lumaban para ipagtanggol ang sarili. 3 asasin ang sumugod sa pinuno. Sinabi nila sa kanya na mamamatay na siya. Madali silang pinagpira-piraso ng lalaki. Bagamat na kaya niyang itumba ang mga asasin, alam ng pinuno na marami pa rin sila. Tinawag niya ang mga asasin na mga lapastangan. Kilala niya ang mga taong nagpadala ng mga asasin sa kanya. Hindi niya lubos akalain na tatalikuran at sasaksakin siya sa likod ng mga ito matapos siyang makipagkasundo sa kanila. Tumingin siya sa karwahe sa kanyang likuran at nangakong protektahan ang taong nasa loob. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga tauhan na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa paglaban. Siniguro niya sa kanila na paparating na ang tulong. Sa sandaling sinabi niya ito, may naghagis ng ulo ng isang tao sa lupa. Tinanong nito ang pinuno kung ito ba ang tulong na tinutukoy niya. Nagulat ang pinuno nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na naubos na ang kanilang mga reinforcement. Nagtaka siya kung paano ito nangyari. Hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanila. Sa sandaling itingali niya ang kanyang ulo, nakita niya ang pinuno ng Merm Alliance kasama ang mga assassin. Ang lalaking ito ay kilala bilang ang First Heaven Piercing Sword. Ang pangalan niya ay Dam Chunhak. Naglakad si Chunhak papalapit sa pinuno. Sinabi niya na ang kapangyarihan ng Ice Pavilion ay tunay na kahanga-hanga. Sinabi niya sa pinuno na hindi niya inaasahang makakapagbigay ang mga ito ng maayos na laban. Ngumiti ang pinuno nang marinig ito. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na magiging mayabang ito. Sinabi niya sa pinuno ng alyansa na mapapasabak sana ito sa gulo kung ang kanyang master ang nakaharap nito. Nainas ang mga assassin nang marinig ito. Hindi sila makapaniwala na may isang barbarian na nagsasalita ng bastos sa kanilang master. Sinabi nila na puputulan nila ang dila nito. Nangako silang papatayin siya doon bago pa man may magawa ang mga assassin. Isang babae ang lumabas sa karwahe at nakiusap na maghintay sila. Nagulat ang pinuno nang makita ang babaeng nagngangalang Win. Pinakiusapan siya ni Win na huwag mag-alala para sa kanya. Inutusan ni Chunhak ang mga assassin na umatras nang makita ang babae. Naglakad si Win papalapit sa kanya. Hindi makapaniwala si Chunhak na ang kanyang anak ay nalinlang ng mga barbarian at nauwi sa pagtakas. Sinabi niya rito na kailanman ay hindi pa siya napahiya ng ganoon. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing ang lahat ay nagkakamali. Sinabi niya na maaari siyang patawarin. Sinabi niya rito na bibigyan niya ito ng huling pagkakataon na bumalik bilang kanyang anak. Naniwala siya na gagawa ito ng tamang desisyon dahil matalino ito. Tinanong ni Win ang kanyang ama kung hahayaan ba nitong mabuhay ang mga lalaki kung sasama siya pabalik. Tinitigan siya ng masama ni Chunhak. Naintindihan ng babae ang gustong ipahiwatig nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanya. Hindi inaasahan ni Chunhak ang paumanhin. Naisip niya na hindi ito sasama sa kanya. Itinaas niya ang kanyang espada. Nagulat ang pinuno nang makita ito. Ginamit ni Chunhak ang kanyang espada para paslangin ang sarili niyang anak. Tumalikod siya at sinabing wala na siyang anak. Sinabi niya na naimpluwensyahan na ito ng mga barbarian. Sinabi niya sa mga assassin na ang tanging misyon nila ay bawiin ang kaluluwa ng Central Plains. Inutusan niya silang linisin ang kalat. Sumugod ang mga assassin para atakihin ang mga sugatang lalaki nang marinig ito. Napatay ng pinuno ang 3 assassin na lumapit sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na lumaban hanggang sa huli. Tinanggap ng mga lalaki ang kanyang utos at nagsimulang lumaban ng walang takot. Habang nasa lupa, sinabi ni Win sa kanyang sarili na kailangan niyang bumalik sa isang lugar. Humingi siya ng paumanhin sa isang tao sa loob ng kanyang isipan dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Sinabi niya na magiging iba na ito sa susunod. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa isang palasyo. Nakakita tayo ng isang taong nag-uulat sa kanyang master. Pinauulit ng master ang sinabi nito. Ang pangalan ng kanyang master ay si Omadok. Siya ang Northern Sea Palace Master at ang ating bida. Ibiniyagan ng kanyang tauhan na si Lord Mayua, na pumunta sa pagtitipon bilang kinatawan para tapusin ang negosasyon sa Merm Alliance, ay nakipaglaban sa alyansa.
Siya at ang kanyang grupo ay nalipol. Sa sandaling marinig ito, nagpakawala si Modok ng nakakatakot na cold energy sa loob ng kanyang palasyo. Hindi natinag ang kanyang mga tauhan. Nanatili lang silang nakatayo na may galit sa kanilang mga mukha. Sinabi ni Modok na hinding-hindi niya mapapatawad ang Murem Alliance. Nangako siyang buburahin sila sa mapa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda. Mabilis na nagtipon ang mga lalaki sa labas. Sinabi ni Modok sa kanila na pupunta sila sa Central Plains. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa isang larangan ng digmaan na balot ng nyebe. Nakita natin ang isang sugatang Chunhak na pilit na nabubuhay. Maraming talam ang nakabaon sa kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid at nakita ang hindi mabilang na mga bangkay. Hindi siya makapaniwala na ang buong hukbo niya ay nalipol. Napansin niya na naubos na ang kanyang inner energy. Naisip niya na maaaring ito na ang kanyang katapusan. Hiniling niya sa Northern Sea Palace Master na patayin na siya ngayon. Tinitigan siya ni Modok nang marinig ito. Lumapit siya rito. Tinanong niya si Chunhak kung bakit nito pinatay ang sariling anak. Tumawa si Chunhak nang marinig ito. Sinabihan niya si Modok na itigil na ang pagtatanong ng hanggal. May baliw na hitsura sa kanyang mukha. Sinabi niya na ang anak ng pinuno ng alyansa ay hindi maaaring makipaglaro ng pag-ibig sa isang barbarian na tulad nito. Sinabi niya na mas malaking pagkakamali ang hayaang mabuhay si Win. Itinaas ni Modok ang kanyang kamay at nag-ipon ng enerhiya na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Chunhak sa ating bida na hindi niya makukuha ang pinakaninanais niya kahit pamasakop niya ang Central Plains. Sa sandaling sinabi niya ito, itinusok ni Modok ang kanyang espada sa puso nito na ipinatama niya rito. Hindi makapaniwala si Chana na ganito siya mamamatay matapos ang lahat. Nagbalik tanaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang anak. Naalala niya kung paano niya ito pinalaki. Nagtaka siya kung bakit siya nito tinalikuran at nakisama sa isang lapastangan. Naalala niya kung paano niya pinaslang si Win. Sinabi ng lalaki na siya ay galit na galit at puno ng hinanakit. Sa pagkamatay ng pinuno ng Murem Alliance, natapos ang 6 na taong mahabang madugong labanan. Ang buhay na alamat ng Northern Sea Palace ang naging kaisa-isang pinuno ng Central Plains. Gayunpaman, ng araw na iyon, walang ipinakitang emosyon si Modok. Tinitigan lang niya ang buwan. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa silid ni Modok. Nakakita tayo ng isang bulaklak na tila na wala na ng sustansya. Naisip ng ating bida na ang bulaklak na ito na lang ang tanging natitira sa kanya. Inisip niya kung paano niya nakuha ang bulaklak noon. Biglang pumasok si Win sa kanyang silid habang siya ay nagsusulat. Tinawag siya nito bilang Gaga. Tinanong niya ito kung anong nangyari. Pinatingnan sa kanya ng babae ang bulaklak. Sinabi nito na ang Lotus of Love ay sa wakas ay namukadkad na. Nagulat si Modok nang marinig ito. Naalala niya na ang Lotus of Love ay isang bulaklak na namumukadkad lamang kapag ang mga magkasintahan ay tunay na nagmamahalan sa isa't isa. May luha sa kanyang mga mata. Sinabi ni Win sa ating bida na kailanman ay hindi niya pinagdudahan ang nararamdaman nito. Ipinaliwanag niya rito na nalungkot talaga siya noon na baka hindi mamukadkad ang lotus. Sinabi niya na maayos na siya ngayon dahil namukadkad ito ng napakaganda. Masaya siya na makitang hindi one-sided ang kanyang pag-ibig. Sinabi niya na mahal talaga siya ni Modok. Niyakap siya ng ating bida. Sinabi niya rito na hindi siya makakapagmahal ng iba maliban sa kanya. Nagpasalamat si Modok sa bulaklak dahil pinasaya nito si Win. Nagpasya siyang punuin ang hardin ng Lotus of Love upang maalala si Win. Marahan niyang tinapik ang bulaklak. Sinabi niya na hindi niya makalimutan ang babae kahit gaano pa niya subukan. Agad niyang sinabi ito, muling namukadkad ang bulaklak. Nagulat ang ating bida nang makita ito. Hindi niya alam kung paano ito naging posible. Tinawag niya ang isang nagngangalang Mong. Lumitaw ang lalaki sa kanyang likuran. Inutusan siya ni Modok na humanap ng taong makakapagpaliwanag sa nangyari. Inutusan niya itong hanapin ang tamang tao kahit kailangan pa nitong hanapin sa buong Central Plains. Tinanggap ni Mong ang utos ng kanyang master at naglaho. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin ang mga lalaking sinasabing nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo na nagtipon sa Northern Sea Palace. Hindi alam ng mga lalaki kung bakit sila ipinatawag. Habang nag-uusap sila, may nag-utos sa kanila na lumabas.
Nagulat ang mga lalaki nang makarinig ng boses mula sa langit. Nagpasya silang lahat na lumabas. Nang pumasok sila sa hardin, nakakita sila ng isang nakakagulat na bagay. Nakita nila ang isang hardin na puno ng lotus of love. Ang bawat isa sa mga bulaklak ay namukadkad na. Sinabi ng isa sa kanila na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong hardin. Ang lotus of love ay isang bulaklak na maaaring hindi makita ng ilan kahit isang beses sa kanilang buhay, subalit may isang hardin na puno nito. Napansin ng mga lalaki na ang karakter para sa pag-ibig ay nakaukit sa mga tangkay na tila ba nakaborda doon. Sigurado sila na lotus of love ang tinitingnan nila. Habang tinitingnan nila ang mga bulaklak, lumitaw si Madok sa kanilang likuran. Tinanong niya sila kung gusto ba nila ito. Lumingon ang mga lalaki at sinabing oo. Tinanong siya ng isa sa kanila tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng ating bida ang kanyang pangalan. Sinabi niya na siya ang may-ari ng hardin. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang ganap na pinuno ng Central Plains. Inihayag ni Madok sa kanila na siya at ang kanyang kasintahan ang nagpamukadkad ng Lotus of Love sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig. Sinabi niya sa kanila na namatay ang bulaklak nang mamatay ang kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang bulaklak ay biglang nabuhay ilang araw na ang nakakalipas. Nagulat ang mga lalaki nang marinig ito. Hindi sila makapaniwala na ang isang Lotus of Love ay muling nabuhay. Ito ay isang kakaibang pangyayari para sa kanila. Isang matandang lalaki sa kanila ang nagsabi na mayroong isang posibilidad. Lumitaw si Madok sa harap ng lalaki at pinagsalita ito. Sinabi nito na maaaring reincarnation o muling pagkabuhay ang makakagawa nito. Ipinaliwanag niya kay Madok na ang kanyang kasintahan ay muling nabuhay sa ibang lugar sa mundo. May nakakatakot na hitsura sa kanyang mukha. Tinanong ng ating bida ang lalaki kung nagsasabi ba ito ng totoo. Kinabahan ng lalaki nang makita ang hitsura ng mukha nito. Sinabi niya na wala ng ibang paliwanag para muling mamukadkad ang Lotus of Love. Ngumiti si Madok nang marinig ito. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pag-asa. Natupad ng ating bida ang matagal ng pangarap ng Northern Sea Palace sa pamamagitan ng matagumpay na pagpasok sa Central Plains at pagkakaisa sa buong rehiyon. Gayunpaman, ang tanging natira sa kanya ay kawalan. Habang umuunlad ang Northern Sea, lalong tumitindi ang pangungulila ni Madok sa kanyang kasintahan. Hiniling niya sa matandang lalaki na sabihin sa kanya kung paano niya mahahanap si Win. Ayon sa lalaki, ang Lotus of Love ay bahagyang kumikinang kapag ang dalawang magkasintahan ay nasa parehong lugar. Sinabi niya sa Palace Master na kikinang ang Lotus of Love kapag nahanap na niya ang kanyang kasintahan. Nang marinig ang sinabi nito, na-realize ni Madok na ang Lotus of Love na ipinakita sa kanya ni Win noon ay kumikinang. Hindi niya ito binigyang pansin noong panahong iyon. Hindi niya inaasahan na may itinatago pala itong sekreto. Ipinaliwanag ng matalinong lalaki kay Madok na mahihirapan siyang magdala ng buhay na bulaklak sa paligid. Pinayuhan niya itong gawing hiyas ang Lotus of Love para madala niya ito. Tinanong ng ating bida kung posible ba itong gawin. Sinabi ng lalaki na posible ito. Lumingon si Madok at sinabi sa lalaki na ipinauubaya niya ang lahat sa kanya. Sinabi niya na aalis sila sa loob ng 10 araw. Inutusan niya itong gawin ang lahat ng paghahanda bago dumating ang oras na iyon. Tinanggap ng lalaki ang kanyang utos. Inihayag ni Madok sa mga lalaki na ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng 100 nang ginto kung magiging maayos ang lahat. Nagulat ang mga lalaki nang marinig ito. Tinanong nila siya kung seryoso ba siya. Sinabi ni Madok sa kanila na aalis na siya ngayon. Yumuko ang mga lalaki at hiniling na mag-iingat siya. Sa loob ng kanyang silid, tumingin ang ating bida sa kanyang bintana. Hindi siya makapaniwala na nabigyan muli siya ng pag-asa. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya pakakawalan ang pag-asang ito. Sinabi niya na hahanapin niya si Win kahit nasaan pa man ito. Pinakiusapan niya ang kanyang kasintahan na hintayin siya. At dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa panunood mga kaibigan, sa susunod uli.